Zombie Apocalypse. Yan, so bali ngayon, nagbabalik ulit si Rick. Bali may gagawin tayong Honda Click na, ewan ko na ito. So Honda Click 125 yata yan. So, ang gagawin natin dyan, ang senaryo, ang nangyari dito, yung bumangga siya, bumaluktot yung chassis. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, bumaluktot siya. Ayan o. Ayan, bumaluktot bali yung pinaka-chassis niya. Gagawin natin, papanggalin muna natin itong mga FI, tsaka yung mga wiring niya, kasi importante para hindi masira yung pinaka-makina yan. Tsaka shoutout pala sa mga nasususcribe na aking YouTube channel. Yan. Sa nangyari po kasi, sa mga nagtatanong minsan sa atin sa mga side wheel o sa mga sukat, ayan nyo po, sasagutin ko yan. Wait lang po at iyan natin sa next vlog po. Kasi pagka sasabihin, chat ko lang sa inyo kung ano yung gagawin. Minsan po hindi nagigets ng ating yung mga nagtatanong. Yung sa mga katanungan nila, kagaya ng swing hub, yung sukat ng gulong, lapad. Yan, maganda po kasi napapaliwanagan natin. So wait lang, ibalik natin yung ka para mapaliwanag natin yung nangyari dito sa motor na to. So yan, nabangga kasi yan. Makikita nyo, yung pinaka ano niya, ayan, ayun o, ang laki ng kapalingan. Ayan. Bali, ang gagawin natin, ikakat natin siya dito para bumalik, maiunat natin, tapos i-welding natin yan, kasi may mga ganyan ginawa natin, wala naman naging problema. Kagaya nito, welding naman yung mga nagtatagpo dyan, kaya wala tayong problema ang kakaba-kaba na bibigay yan. Tsaka yung mga nirepair namin mga chassis, ganun din sa ginagawa namin. Tapos itong FI na to, babaklasin pa natin yan, pinaka wiring yan. So yan, kasi ang laki ng baluktot to, kitang-kita nyo naman, nakatukod dito, baluktot. Kasi ang nangyari dyan, pag salpok, tumama yung sa poste, yung medalya niya, tsaka yan, daw tumalon na lang sa motor kaysa daw bumangga siya. Nakita niya yung poste, palapit na, ayan, tumalon siya at iniwanan niya yung motor. Naka safety naman siya. Yan, sa biro pa nga sa akin, nakita doon siya kamatayan. So ayan, papakita sa inyo paano gagawin natin, kakat na natin siya. Ayan, ngayon, natanggal na natin yung pinaka-FI niya. Ayan, tinanggal natin para safe tayo. Kasi masyado tayong malapit dito sa mismong, masyado tayong malapit mismo sa chassis niya. Kasi kailangan natin tanggal para sigurado. Kasi masyadong lapit na lapit sa pag-welding, kaya binaklas natin. Ganun din ginagawa natin sa mga ginawa natin na karamblog natin na yung Honda Click na kulay orange na repair natin na bangga. Ganun din ginawa natin. Ang nangyari naman doon, bumaluktot yung mga ganito nun sa pagkakalakas ng impact, yung pinakakarayom niya. Ayan, bumaluktot yan, binalik pa na natin ulit sa dati, inayos natin yung pinaka-FI niyan. Sa isa natin inano yung pinakakarayom, buti naayos natin. Ngayon, gagawin natin, kakat na natin ngayon siya.
Yan, bala sa bali ang nangyari, okay na. Yan, pikit na siya, makikita nyo. Dapat na siya, di ba? Hindi ka mukha kanina. Yan, ang laki na nga ngayon, okay na siya. Kasi hindi natin kaya na asitilin yan, kahit isang pabagahin natin ng pabagahin yan. Hindi kaya unatin ng ganun yan. Yan. Yan ginawa natin. Hindi rin natin pwedeng jackan kasi makukupi lang yung tubo. So, bali hindi naman natin pinutol yan. Kalahati lang pinutol natin dito. Yan, tsaka natin inuli. Ayan o, nakita na yun. Dumiretso na siya. Ayan, isusukat muna natin yung flarings niya pagkatapos kong ispatan. So, yun. So bale yan, okay na yung pinakakahan niya, nakapiting na natin. Nag-voicemail tayo kasi may nagpapatugtog kasi kanina. Yan, ano nangyayari ngayon dyan? Yan, nakita niya, piniting natin yung kaha. Nakita niya yan na pikit na yung kaha natin kanina kasi nakabuka yan. Tapos yung pinakauluhan nung sa pinakamanubela, nakita niyo yan, pit na rin kanina, hindi rin nakalapat yan. Bali na ilapat na natin ngayon yan. Yan. Tinitingnan natin bago natin i-pull-wed yan. Kasi hindi natin pwedeng pull-wed na hindi muna natin nasusukat. Ayun, 3 fingers pa ginamit ko. Kanina, 1 finger lang yan. Ngayon, 3 fingers na. I have 2 hands. Ayan, bali, ganyan na nangyayari. Ayan, nakita nyo. Bali, nilibel din kasi natin yan para pitch na pitch yung unahan tsaka likod. Hindi pwede yung gawa-gawa lang tayo. Ayan, nakita nyo, pinaka-ano niya. Kailangan nivelado rin para mahuli natin yung tamang tindig ng motor. Yan, yung pinaka pag-aalay niyan. Sa YouTube, sa Facebook, sa YouTube pag nag-upload tayo, akala nyo mabilis lang nagawa pero matagal po yan. Kumbaga, shortcut na lang natin. Kasi pag na natin yan, mga dalawang araw okay Okay yan. na, ngayon ispatan mo natin yung chassis niya. Sasalita ako dyan. Bukas i-repeating. Yan, so bali yan, bali nag-voicemail na tayo kasi may nagpapatugtog po dyan. Nakita nyo ko para setting natin yung pinaka-chassis niya. Bali plano ko, natin kasi nagpapatugtog. Voicemail na lang natin pagka pinapaliwanag natin nakita nyo yung pinat ko. Mahirap po kasi unatin yan, kaya ganyan mag-discard. Tapos binaklas natin yung FI niya, tapos pati yung battery niya, tatanggalin din natin. Bali pinakita ko na sa inyo bali binaklas po natin yung FI, yung battery, yan, bago natin simulan yan. So yan, ipupull-wed na po natin yan kasi po, nagkaroon po kasi ng sounds. Ano po tayo, yan o. Inulit ko uli yan ngayon yung pag-level niyan. Dino-double check po natin bago po natin i-pull-wed yan. Ayan. Yan yung pinaka-ano niya. Tatakpan pa natin yan para masigurado natin na hindi matatalsikan yung pinaka-ano ng kaha. So yung nangyari po dyan, binudget lang natin yung pera nung may-ari yan. Kasi sa mamaya makakita ba't hindi pa pinilitan ganito. Yan lang po, marami na po ako nagawang ganyan lang ginagawa natin kasi nabuo yung chassis din sa pag-welding lang din. At maayos naman po yung pagkakagawa niya. Kaya sabi ko sa kanya, kung makakita ka ng donor na chassis, palitan mo na lang na makakabili ka ng legal, hindi illegal i-change, nilipat na lang namin yung chassis number. Yan po. Binalutan ko muna kasi kailangan natin balutan, matatalsikan yung pinakakahan niya. Hindi na po natin tinanggal kasi backlash kabit ang mangyayari sa atin. Fitting, kaha, kabit, fitting, kaha, kabit. Kaya sa nakikita nyo, medyo maiksi lang yung video nito, mga 20 minutes. Pero sa personal yan, patagal po yan. 2 araw ko na ginagawa yan. Tsaka shoutout po para sa mga nagtatanong about sa kulong-kulong. Hayaan nyo po, bibigyan po natin ng oras yan. At para po lahat mo ng katanungan nyo atin masagot. Kasi po mag-upload po tayo ng side wheel. Nagwa tayo ng side wheel para makita nyo. Tsaka yung hub. Tsaka yung sa side wheel. Tsaka po doon sa nagko-comment doon sa sinasabi na wala doon spacer. Meron po spacer. Hindi ko na po pinakita yun. So yan, yun pala yung pinakaano natin. Sa ibang araw na lang yung sinasabi ko kanina.
Bali yung Honda Click 1.2 bar ay ayos na. So yan ang ginagawa ko dyan, hinahanap ko yung paniktik. Pero yung 2 beses po natin pinasadahan yan. Kasi po, kung di po natin puputulin, kahit po isang tangking acetin yung gamitin natin yan, di po natin mauunat yan. Lulukot lang ho yan. Tapos pag ginakan ko naman, makukupi lang po yung tubo. Yan lang po talaga yung pinakamagandang paraan. Pero kung papalitan po natin yung pinaka-poste niya na diretso, malaki po gagastusin nung magpapagawa. Ang ina-advise ko na lang sa kanya, pag nakakita ka ng chassis na pamalit dyan, itatransfer na lang natin yung chassis number. Pero tinanong niya kung matibay, sabi ko, matibay ka kuya, kung sa matibay. Kasi nabuo lang ng welding niyang kahanay, yung chassis na yan sinisigurado natin na 2 beses natin pinasadahan. Kasi kung ganyan lang ho, edi sana yung mga ginawa kong kulong-kulong tsaka yung mga chassis na repair ko na sira na. Wala naman po nangyaring ganun. Pero na lang ho talaga kung di ka accurate nag-welding, yun mangyayari talaga. Pero sa ano na yan, sure po yan, sure. Yan lang po talaga yung paraan, wala na pong iba. Sa pagre-repair ng chassis. Sanding nilayo ko ng konti para hindi kayo masyado nasisilaw kasi hindi ako marunong maglagay ng auto dark. Yan, hindi ko marunong nun kasi tayo na lang po nag-upload yan at medyo natututo tayo mag-edit yan at tinuturuan tayo ng aking may love and only. Ayan, so bali po ayan, titignan po natin tsaka double check natin may masensya na po kung nag-voicemail na tayo kasi po bigla po may patugtog yung kapitbahay natin, napakalakas. Tsak na makaka-copyright tayo. Ayan, bali maya pa sa uli makapagsalita naman tayo dyan kasi wala naman yata masyadong tugtog na. Ayan. Sapa sa mga sentas tayo pagka mag-upload din po tayo. Ayan. At ilalapit na po natin. Ayan, na-pullwid na natin. Ayan, pinapul po natin ulit. 2 beses na natin pinasadahan yan. Ayan. Ayan, yung ano natin. Ayan. So, bali, 2 beses natin pinasadahan yan. So, tignan po natin maigi kasi po kailangan po natin itigtigan yan para ma-double check kung maayos naman yung pagkaka-welding. Maayos naman po. Yan. Bali, ayan na. Ipinokos natin. Tsaka shoutout ko muna po pala sa mga nagsusubscribe namin YouTube channel. Yan. Tsaka sa mga nasa ibang bansa. Yung mga welder natin dyan. Tsaka sa mga OFW, yan po, tsaka po sa mga nanonood, yung nasa ibang parte ng sulok ng mundo, yan, maraming salamat sa world, hindi na po ulitin. Yan. Nangyari po kasi dyan, bubaloktot talaga yung pinaka-poste na need natin kailangan iputulin at itayo. Halina sa ako na ho ngayon yan, para po makinis, tsaka natin na anahan yan. Mamaya raw.
So bali yan, i-spray muna natin ng black. Yan, i-spray natin ng pinaka-kulay itim. Bali, diretso na bali ngayon yan. Pinaka-chassis yan. Yan. Yan natin yung pinaka-itim. Bali, okay na, maya-maya pipitin na natin yung pinaka-kanyan. Pinito natin at sinigurado natin na okay na. Nakatawa naman yung may-ari at hindi na siya, sinasabi sila dyan yung magic blower daw, hindi ko maintindihan. Kaya pala ako isang mahaba yung balaneta, isang pantay, yung pala ako logic nun, ipinantay ko na parehas. Ayan, bali okay na yung ayan, nakita nyo, fit na yung kanina hindi titingnan. Ito yung kamay ko, ayan, itinuturo na yung magkasulong at yung dalawa na yung kanina. Ngayon, okay na siya, fit na ngayon siya. Ayan, natin ayan, wala nang na inireklamo niya nakaraan, medyo nakapaling daw. Tapos itong nakita nyo yan, malaki na, masukat na siya sa isang 3 daliri. Ito yung mukha kanina, 1 daliri. Ayan, okay na. Ayan. Ay, matutuwa na yung may-ari niya pag nakita niya na ayos na yung kanyang motor. Ang problema na natin yung mga lock na mga kaha. Yan, bibili daw siya ng mga lock. Yan, okay natin yung daliri ko. Pinasok ko. Bali, okay na ngayon yan. Yan. Hindi na mag-check ulit natin. Bali ngayon, ipipiting na natin yung pinakakahapo niya kasi gawa po na okay na siya. Bali bukas, kakalasin uli yan para po ibalik yung mga kulang na tornilyo kasi marami pong kulang na tornilyo yung kaha. Kasi gawa nga na hindi pa naiaayos ng may-ari. Kaya binalik uli sa atin yan. So bali, okay na po siya ngayon. Pag nakita nung client natin yan, happy na siya at happy rin ako. Mari pinipiting po natin, double check natin maigi yan kasi para sigurado na wala nang aberya kasi kung okay na yung chassis saka yung pagkakapiting natin kasi yun na susundan natin yung paling kanina nakita nyo pumaling o kaya nagka problema yung ka ngayon na diretso yan, ayan, okay na siya ngayon lahat. Bye-bye.